Ako po ay bumabati ng magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa. At kayo po na nandito this morning. Magandang umaga po. Tayo po ay nasa Bagong Tipan. Hebrew chapter 9, verse 14. Ang binabanggit po rito sa verse 14 ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na paghahandog ng kanyang sarili. How much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without spot to God. Ito yung sinasabi po ng author na ang Panginoong Hesus, inihandog niya ang kanyang sarili na walang kapintasan. Nung matigis na ang kanyang dugo, yun yung panahon na inihandog niya ang kanyang sarili ng buong kabanalan. Another passage of the Bible, sa Peter po tayo, 2 Peter chapter 1 verse 14. Ang sulat ni Peter sa mga Hudyo sa panahon na iyon, verse 14, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ shewed me. Itong salita din ni Pedro ay malapit-lapit na ang kanyang paghahandog sa kanyang sarili din. Dahil yung kamatayan na binabanggit ni Pedro dito, ay siya itong binanggit ng Panginoon din sa kanya noon, sa John chapter 21, if I'm not mistaken, na si Pedro man ay maghahandog din ng kanyang sarili. Pero hindi na ito sa ikatutubos ng kasalanan ng tao. Si Jesus lamang po yun. And then next, 2 Timothy chapter 4, 6, 7, and 8. Chapter 4. For I am now ready to be offered. Ito rin yung salita ni Paul kay Timoteo. Ready si Paul na ihahandog na rin. Ito na yung kamatayan na rin na kanyang pagtatapos sa kanyang ministeryo. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Malapit na. Ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, yung mamatay siya. At yung kamatayan ni Paul ay binabanggit niyang ito rin yung kanyang paghahandog na rin sa kanyang sarili. At malapit na, and the time of my departure is at hand. At sinasabi pa dito, sinusundan niya, I have fought a good fight. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, and I have finished my course. I have kept the faith. Iningatan ko ang pananampalataya at natapos ko na yung takbuhin ko. Kaya handang-handa na ako. I am ready to be offered. Na sa mga tatlong bahagi ng kasulatan, ito'y yung paghahandog ng sarili ng mga lingkod ng Diyos na ito. Unang-una ay ang Panginoong Hesus. Pangalawa ay si Peter.
Pangatlo ay si Pedro. Si Pablo. Kapwa nila binabanggit ang kanilang paghahandog sa kanilang sarili. At dito sa Romans chapter 12, ito na yung kabisado po natin. Pero dapat mapansin na rin po natin dito yung isang utos ni Pablo sa mga Kristiyano doon sa Roma, chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito na yung halos magtatapos na itong si Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, mananampalataya. Ito na yung isang ipinamamanhik niya, yung ihandog ng bawat mananampalataya ang kanilang sarili sa Diyos. Katulad ni Jesus na ating Panginoon, inihandog ito para sa ating kasalanan. Si Pedro ay inihandog hindi na para sa kasalanan, kung hindi para doon sa mga mananampalataya. Si Pablo man ay inihandog para doon na rin sa mga mananampalataya. Higit sa lahat. At ngayon, hindi kinalimutan ni Pablo ang isang katotohanan na dapat ganun din naman ang mga mananampalataya ang katulad natin sa panahon na ito. Ito yung kanyang pamamanhik sa Ilocano, ipagpakaasin na. Sapagkat ito naman kasi yung dapat, yung ako, kayo, tayong lahat ng mga mananampalatayang tunay ay nananawagan ang mananakasulatan na tayo man kung paano ang mga lingkod noon ng Diyos at ang mga mananampalataya noon ay kanilang ginawa na inihandog nila ang kanilang sarili sa Diyos, tayo din sa panahon ito. Kung ihahandog ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na hain, gaano ito kahalaga? Kung ihahandog ninyo ang inyong buhay bilang isang buhay na hain sa Diyos, gaano ito kahalaga? Yan po yung message natin. Brother Michael, kung ihahandog mo ang sarili mo sa Diyos bilang isang haing buhay, gaano yung kahalaga? Dahil hindi lahat kasi ng mga bagay ay magkakasing halaga. Amen? Hindi lahat ng mga bagay na gusto natin na mga halaga ay magkakasing halaga. Sa buhay espiritual, ma-reach sana natin yung kung gaano kahalaga yung inihahandog nating buhay natin sa Diyos. Ito na yung panawagan sa lahat ng dako. Hindi lamang tayo mga mananampalataya naka-address ito, kundi sa lahat ng mga tao dito sa daigdig na kailangan ihandog natin ang ating sarili bilang isang buhay sa harapan ng Diyos. Pero gaano talaga yung kahalaga? Yung inihahandog natin na yan. Mahalaga ba yan, Pastor? Kung talaga bang kinakailangan talaga na ihandog natin ang ating sarili sa Diyos bilang buhay na nahandog? Let me read again. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nakadikit agad yung isang mahalagang bagay na gusto mangyari ni Pablo, higit sa lahat ay ang Diyos. Dahil ang sinasabi niya riyan ay ito yung talagang pagsamba natin. Kung mababasa niyo, hindi ko alam kung sa Tagalog yan, na ito yung karapatan natin, karampatang pagsamba. Ito rin yung service na sinasabi ni Paul. Kung nunangig nyo kanta tayo niya,
Yan muna kanta di lalapit lagin. O gawing handog. Dahil dito ko siya kinuha. Gawing handog ako, banal at karapat dapat. Ito ang totoong pagsamba. Dahil pagka hindi inihandog ng isang mananampalataya ang kanyang buhay sa Diyos, walang totoong pagsamba. Nakadikit ka agad, ayon kay Paul, ito yung totoo nating pagsamba pagka inihahandog natin ang ating sarili. At pagka papansinin nyo, dahil hindi naman nyo kaagad ito mapapansin, kung ako meron akong napapansin dyan, itong sinasabi ni Pablo na pananagutan natin, na ihandog natin ang ating sarili, present your body as a living sacrifice before God. Pananagutan natin. Ito pagka itong hamon na ito ay hinarap mo, pinapatakbo ka ng Diyos ng isang maayos na takbuhin sa kanyang harapan. Pagka ito kasi ay hinarap mo, itong panawagan na ito, walang pag-aalinlangan, yung takbo mo inaayos mo talaga. Kasi tingnan mo yung requirements Let me read in the book of Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, every one of us, present. This is our duty. Present everyone. Present everyone. Hindi ko kayo ihaharap sa Diyos, kundi kayo mismo ang haharap sa Diyos. Bagamat may parte ako bilang inyong pastor na iharap ko kayo sa Diyos, sa ganitong panawagan ng Biblia, kayo ang higit sa lahat ang iharap nyo sa Diyos ang inyong sarili. Living sacrifice, holy and acceptable. Living ang hindi patay. Noong unang panahon, noong ang mga Hudyo, sapagkat ni-required ito ng Diyos, sa pamagitan kasi ito, na-required na magbigay sila ng mga offerings, magbigay sila ng mga sacrifices. Pero kailangan itong banal. Ang mga hayop na ito ay banal. Walang kapintasan. Katanggap-tanggap. Kayo nga, magbigay nga kayo ng isang hayop sa isa sa inyong mga kaibigan, pero manok na namatay. Nakaganyan yung manok. O di kaya buryas. Walang silbi pagkapatay. No? Ang gusto ng Diyos noon sa Old Testament ay yung holy na hayop. Dahil holy siya, acceptable siya, dahil ang nililinaw dito ni Pablo, kung bakit ang mga tao noon ay ginagawa nila ito sa harapan ng Diyos, sapagkat yung sacrifice mo na ito, yung offering mo na ito, ay substitute kanya. Ikaw kasi yun Yung kasalanan mo na hindi mo pwedeng patawarin sa inyong sarili, hindi pwedeng patatawarin kita, ando nga sa iyong ginawa, hindi ang Diyos ang magpapatawad niyan, pero kailangang may substitute ka, yung animals na dadalhin mo, kailangang holy. Kasi hindi ka holy Kaya kailangan yung substitute mo na ikaw, holy siya. Nung unang panahon kasi, tinitignan lahat ng pari yung hayop na ihahandog mo. Binabaliktad nila yan, tinitignan maigi kung ito ay may damage. Kung may nalabagay yung mata na, kung pilay siya, kung tignan nila kung may gurigur siya. Si tayo mga Kristiyano naman sirbi na tayo. Basta, glory na Apo Diyos ko naman tayo. Ay, Apo Diyos. Ganun na lang. Pero noong unang panahon, yung hayop nga, tinitignan ng mabuti ng mga libita at pari bago nila ito tanggapin. How much more tayo na tao? Ini-offer ni Jesus ang kanyang sarili, napaka-banal ito.
ini-offer ng mga leaders ng church sa batang iglesia noon ay pawang mga banal ito. Kaya naman alam ni Paul na kailangan ang pagkakandog natin sa ating sarili ay matanggap tayo ng Diyos. Siyempre banal at siyempre buhay. Hindi siya patay. Napakahalaga ito dahil una sa lahat, meron kang nire-representa. Ang ganda, no? Nung namatay ang Panginoong Yesus, siya yung representative natin. Kaya kailangang holy siya. Kasi patungkol na sa atin for the sake of our sins. Kaya noong si Pablo man, nung ihandog niya ang kanyang sarili, ay merong dahilan. Meron siyang, ibagbagi na nga, ito iawag ko, hindi ko maibaga. May dahilan kung bakit inihahandog niya ang kanyang sarili. Sina Peter. Tayo, meron din. Kung bakit kailangang buhay na sakripisyo, ito at katanggap-tanggap. Makikita natin mamaya kung bakit nga ganon. Hindi mo inihahandog ang sarili mo dahil para sa'yo, kundi sa isang mahalagang bagay. Hindi inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili na para sa Kanya, kundi para sa atin. Inihandog ni Pedro at ni Paul ang kanyang sarili, hindi talaga naman para sa kanila. Ito ay para sa atin. Yung paghahandog din ng ating sarili sa Diyos bilang buhay, katanggap-tanggap at banal ay hindi naman talaga para sa atin. Para ito sa iba. Sabi ko nga, itong criteria na ito bago tanggapin ng mga papari, yung buhay dapat, hanga datay abutin natin, kung kunanan kahit awan lata, kahit ang ganda, kahit ang lusog. Kung delikado na siya, kung layatan danto ti kutsilyo, kunanan to, hindi ka tinanggap ng Diyos. Paano na yung pagpapatawad ng Diyos? Kung yung representative mo hindi mabuti. Pinapaganda talaga ng Diyos yung lakad natin, inaayos niya sa paanyayang ito. Biruin mong buhay na kaloob, banal na handog, katanggap-tanggap na handog. Ibig niya sabihin, kung talagang ikakasa mo rin yan o tatanggapin mo yan, maayos yung buhay. Hindi dahil sa, dituyak ko ang anak ko, ito'y nakasanaya ka relihiyon. Masanay ka ng relihiyonan. Awan pa na kaisalakan ko. Nasanay ka tang relihiyonan, gunan tuman na Apo Diyosen, Total ka sanay ka tanag, sansanayam mo na tabagbagin ditan. Una to iti Diyosen. Hindi kailangang Bible-based din tayo kahit papano. Tama ang ating pagpapaliwanag sa Biblia para naman doon sa ating maayos na buhay. Huwag yung makipagmatigasan tayo, nasilang ako sa ganitong relihiyon, hindi pa lang dagiti tatang ni inang ko, kininang dagiti inang ko, dagiti inang da ngayon, inang da, dituhin nga relihiyon. So nga oray niya mapaspasama ka, hindi tuya mo tan. Kaya adoa nga talaga mapasamak ka niya, mita. Ito yung dapat nating pagkatantuin, brethren. Dahil inaayos ng Diyos talaga yung buhay natin kung bakit ganon yung kanyang paanyaya. Pero yung ganitong panawagan ng Diyos, hindi ito madali. Consuming time ito, it takes time. Agkwata ito, ag-consume tayo ado nga panpanawan. Yung gawin nating pagkaihandog natin ang ating sarili sa Diyos. At saka maraming efforts ang gagawin natin dito. Hindi yung magdamag lang tapos gising ka, mabalinin. Hindi ganon. Kailangan ito yung uubos tayo ng mga panahon dito at magsisikap siyempre tayo. Amen? Para madala natin ang ating sarili doon sa title natin na kung inihahandog mo ang iyong sarili bilang buhay na hain sa Diyos, gaano talaga yung kahalaga? Pagka ginawa natin yan, brethren, dadami ka.
dadami ka. Basahin natin ang sinasabi ng John chapter 12. Dadami tayo. Unang-una, ikaw muna. Dadami ka. In 24, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. So he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Maliwanag na yung brethren, sabi ng Panginoong Yesus. Pagka isang butil ng corn ay hindi mahulog doon sa ground at hindi siya mamamatay, mananatiling siya lang. Pero pagka ito ay nahulog doon at namatay, dadami siya. Mangitin nagka, Benz, talong di mais lang, panahon ti pa nagmumula, talo. Yung tuno makitam to di jay, adati upat nga bunga na. O di ang daming ang daming corn. Adati upat nga bulig, ti awag tayo sa jay. Ang buligan na ya. O, di ang dami yung tatlo. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang buhay na pagka hindi ko ito ibinigay, mananatiling ako lang. Pero pagka ito ay ihahandog ko na at mamamatay, dadami ito. Kaya nga, dumami na tayo dahil ganito ang ginawa ng Panginoon at ng mga naunang mga mananampalataya. Buti na lang. At binitawan talaga nilang kanilang buhay. Kung hindi, buti na lang nauuna sila kaysa yung tayo. Ano? Dahil pagka nauna tayo, siguradong nauna tayo. Baka ko inibatan di biyag ko. Hindi inibatak na di biyag ko, mat. Imaduak, mat. Kailangan mamatay. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus. Kaya kung mamahalin mo ang buhay mo at ayaw mong ihandog yan, ikaw ang mawawalan at hindi ka dadami. Pagka minahal mo ang sarili mo dito sa daigdig, na ayaw mo talagang pahuli, gusto mo ikaw nauuna sa lahat ng bagay, awan ti sumarunong nga Kristiyano, kanyata yon. Yun ang maganda yung pagkatapos natin ay mayroong susunod sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko nga na for the sake of others, when Jesus offered Himself, when Paul and Peter offered themselves, this is for the sake of our salvation. Hindi naman talaga sila, kundi ang iniisip nila tayo. Kaya pagka ginawa natin yan, ang nasa puso talaga natin ay ang kapakanan ng ibang tao. Ang hirap, napakahirap, pero kinakailangan for the sake of yours. Kaya dadami, ayon kay Jesus, ang isang Kristiyano na inihahandog niya ang kanyang sarili sa Diyos. Talaga bang kailangan talaga yan, Pastor? Na gawin natin? Of course. Kasi yung sinasabi ng Panginoong Yesus noong siya ay namatay, huling sigaw, sabi niya, tapos na. It is finished. Ano? At noong sinasabi ni Paul, the Apostle Paul, kay Timothy, natapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya at nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Ibig niya sabihin, pagka sinabi na ihandog mo ang iyong sarili, may trabaho kang tinatapos. Maliwanag po yon. Pagka inihandog mo talaga ang iyong sarili bilang isang buhay na sakripisyo sa Diyos, at ito ay napakahalagang halaga,
ibig sabihin, tinatapos mo yung responsibilidad natin. Every Christian brethren, adda iti responsibilidad tayo. Dahito nga panahon, dahito nga henerasyon. At ito yung wala tayong pag-aanilangan na talagang inihahandog talaga natin ang ating sarili na tinatapos talaga natin yung trabaho natin. Hindi naman bagay na ihandog natin ang ating sarili, katanggap-tanggap, banal at buhay na wala naman talaga tayong trabaho na ginagawa. Sinasabi nila ito ng mga apostol ng Panginoong Hesus dahil mayroon silang tinatapos na trabaho. Kaya pagka inihandog natin, acceptable yan, holy at saka living sacrifice dahil doon sa tinatapos nating trabaho natin. Kaya huwag nating talagang mahalin ang ating sarili kung patungkol sa responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan, bawat mananampalataya ay maihandog niya ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Kung tatanungin niyo ako, brethren, bago ako magtapos, ano ang dapat nating gawin para mangyari ang mga bagay na ito? Makakatulong po ang salita ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 5, verse 26, pinababanal ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan o ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi mangyayari na maging buhay tayong kaloob sa harapan ng Diyos. Hindi mangyayaring katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Hindi mangyayaring banal na presentasyon ang gagawin natin sa harapan ng Diyos kung wala naman ang partisipasyon ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya malinaw na rin ang sinasabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo sa 20:26, that He might sanctify, Jesus sanctify, that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water of the Word, by the Word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot, not having wrinkle, not having any such things, but that it should be holy and without blemish. Yan ang ating kalagayan na dapat nating maabot. At mangyayari lamang ito habang nagpupursige tayo, natapusin natin ang mga pananagutan na ibigay ng Diyos sa atin, ay yung maging holy tayo and acceptable, become living sacrifice before God, itong Word of God ang kailangan natin. Makinig na mabuti, magbasa ng mabuti, at gawin itong may pagsisikap, siyempre, ng mabuti para mangyari ang bagay na ito. At huwag nyo na rin kalilimutan, brethren, pinakahuli, doon sa Hebrew chapter 9, verse 14. Partner nila sa buhay, may yung tinatawag na guidance ng Holy Spirit. Kaya nga, nagtapos nga si Paul, ang sabi niya, and whosoever lead, and those who lead by the Spirit of God, they are the sons of God. Pinaka-ultimatum na yan. Hindi niya sinasabi, kung ito yung relihiyon mo, anak ka ng Diyos. Kung ganito yung doctrine mo, anak ka ng Diyos. Hindi. Pagka kaya mong masundan yung galaw ng banal na Espiritu, yun ang maganda. Yung pagkakandog mo sa sarili mo sa Diyos ay walang pag-aanilang tatanggapin dahil gumagalaw. Napaka-sensitive natin doon sa gusto ng banal na Espiritu. Si tayo nakasensitive, makangagalatin na sakit niya sa ako, ng anak umayan. Namnambara kag sublita, nakasensitive ka. Nung maipapanmot iti Holy Spirit, awan, agpupukil ka. Kasi awan nangag mo. Di ba ganon? Huwag nyo na pong kalilimutan yan, brethren. Iwasan natin na mas malaki yung pagsinta natin dito kaysa yung pagsinta natin sa mga responsibilidad natin na iharap natin ang ating sarili sa Diyos. Sige po.
At magpapaalam muli ang iyong lingkod at nagpapasalamat na nawa po ay ang mensaheng ito na ating pong narinig at inyo pong mapapanood ay magiging tungkod natin habang tayo ay patungo doon sa harap ng Diyos na inihahandog natin ang ating sarili bilang buhay, banal at katanggap-tanggap na hain sa Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, iniligtas mo po kami, ipinagkatiwala mo po ang iyong banal na Espiritu po sa amin, ang iyong salita ay nasa amin, o wala na pong dahilan pa kung bakit hindi po namin maihahandog ang aming sarili bilang buhay, katanggap-tanggap at banal sa iyong harapan. Loobin mo po na magkaroon po kami ng lakas at talino na gawin ito, hindi lamang po sa aming kapakanan, kung hindi sa ikaliligtas po ng marami. At ito po ay ang tapusin po namin ang mga malalaki at mga maliliit naming pananagutan sa iyong harapan. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.